Hindi nagtagal umalis na ang broken-hearted na lalaki habang ang ating bida naman ay iniisip na walang magagawa ang lalaki dahil sa mundong ito ay tanging pera ang nangingibabaw sa karamihan ng mga tao. Ang dalaga ay tinanong din na kung sapat na nga daw ba ang ipinakita nila na sinang-ayunan naman ng binata at sinabing aalis na siya kung wala nang sasabihin si Inzi. Habang pinagmamasdan ng dalaga na umalis si Shen Yuan, siya naman ay nakauwi na at iniisip na mukhang materialistic si Inzi. Binuksan niya din ang kanyang system para matuto ng mga skills na makakapagpalago pa sa kanyang kumpanya sa hinaharap. Habang nakatingin siya sa kanyang system, iniisip niya din naman na mukhang aabutin ng 1 buwan bago niya matapos pag-aralan ang mga skills. Naalala niya din ang kanyang teacher Lee na may degree sa business management. Si Miss Lin ay biglang nag-text sa kanya at tinanong na kung pwede niya daw ba itong makainuman ngayong gabi, na ikinatuwa naman ni Shen Yuan. Matapos sabihin na bukas ng gabi pa siya malilibre, ang dalaga naman ay nalungkot dahil sa 1 araw pa siya maghihintay para makita ang ating bida. Makalipas ang 1 oras si Min Yui naman ay dumating na at tinanong kung maganda nga daw ba siya ngayong araw, na sinang-ayunan naman agad ng ating bida. Ang dalaga ay agad nagsimula ng kanilang bembangan, hanggang sa matapos na lang sila at nakatulog na nang dahil sa pagod ang dalaga. Matapos mapansin ang pagtaas ng affinity points ng dalaga, siya din naman ay excited na din na kung ano nga daw ba ang susunod na reward na kanyang makukuha. Matapos niyang ikis ang dalaga, sinabi niya din naman na maghahanap sila ng bahay sa weekend para bilhan si Min Yui na kanya namang ikinatuwa. Kinabukasan sa eskwelahan, ang mga estudyante naman ay nagtataka kung sino nga daw bang estudyante ang nagpupondo sa mga napakamahal na mga kagamitan sa kanilang school. Ang kaibigan ni Min Yui ay sinabi din na gusto niya nang sabihin sa lahat na si Shen Yuan ang sponsor ng kanilang school, ngunit pinaalala naman ng dalaga na ayaw ng ating bida na malaman ng iba ang tungkol sa kanyang yaman. Habang sinasabi na napakaswerte ni Min Yui kay Shen Yuan, sinabi niya din naman na papasok na lang siya nakatulong para sa binata kung gusto nito. Si Min Yui naman ay sinabing pwede itong maging girlfriend na katulong ng ating bida, ngunit bigla na lang nagtaka ang dalaga kung magugustuhan nga daw ba siya ni Shen Yuan. Ang kaibigan niya ay sinabi din na malamang naging masaya na naman ang bembangan ng dalawa kagabi dahil sa mga malaking hinaharap ni Min Yui. Habang patuloy tinatanong niya si Min Yui tungkol sa nangyari kagabi, siya naman ay namumula at hindi makapagsalita. Ang isang babae ay tinawag si Yuping at tinanong kung nabalitaan na nga daw ba nito ang tungkol sa rich kid na sponsor ng eskwelahan, ngunit ang dalaga naman ay sinabi na malamang chismis lamang ang lahat. Ang isang dalaga ay natutuwang isipin na may ganon kayaman sa kanilang school, kaya naman balak niya daw magpaampon sa estudyanteng ito kung nalaman niya kung sino ang taong ito. Si Yuping ay sinabi din na huwag nang mangarap ang dalaga. Nagtaka din ang babae na kung bakit nagtatago ang isang napakayaman na estudyante. Ginawa din nilang halimbawa si Shen Yuan na isang mayaman noon na napakayabang. Ang chismis ay mabilis kumalat sa eskwelahan. Habang siya naman ay tinanong si Teacher Lee na kung pwede niya daw ba nitong turuan tungkol sa pagpapatakbo ng business, ngunit ang dalaga naman ay naghinala na malamang may balak na naman itong masama sa kanya. Si Shen Yuan ay sinabing gusto niya lang daw talaga matuto ngayon, kaya naman pumayag na din ang kanyang teacher. Ang dalaga ay sinabi na mangako ang ating bida na wala itong gagawin sa kanya bago ito pumasok, kaya naman nangako agad ang binata na wala siyang gagawing masama sa kanya. Siniguro niya din na kung seryoso nga daw ba ang binata na kanya namang sinang-ayunan. Ang dalaga ay nagbigay ng kanyang libro noong college para mapag-aralan ng binata, habang sinasabi na kung paano ito pag-aaralan ni Shen Yuan, siya naman ay nagpasalamat na din sa dalaga. Matapos ang buong 1 oras na pag-aaral, ang dalaga naman ay nagtaka na kung bakit nagsimulang tumitig si Shen Yuan sa kanya, kaya naman sinabi nito na mukhang mas magandang pag-aralan si Teacher Lee kesa sa hawak niyang libro. Siya ay biglang namula at pinaalala ang pinangako nito sa kanya kanina. Ang binata ay sinabing gusto niyang mag-aral ng mabuti, ngunit gusto niya din daw dumiskarte sa dalaga. Siya ay biglang tumayo at sinabing tigilan na siya ni Shen Yuan. Ngunit ang ating bida naman ay bigla siyang niyakap at sinabing seryoso siya sa kanya. Si Teacher Lee ay sinabi din na nasa bahay nila sa ngayon ang kanyang kapatid, kaya naman bawal silang gumawa ng kababalaghan. Dahil sa paungulit ng ating bida, sila naman ay bigla na lang naghalikan. Iniisip niya din na wala daw talagang isang salita ang mga lalaki at hindi din sila makapagpigil sa kanilang kamanyakan. Siya ay muling pinigilan ang binata at sinabing hindi tama ang balak nitong gawin sa kanya. Matapos magising ni Liming, siya naman ay biglang lumabas sa kanyang kwarto, na kanya namang ikinagulat dahil sa nakita niya ang dalawa na nagsisimula ng magbembangan. Matapos niyang bumalik sa kanyang kwarto, si Teacher Lee naman ay sinisi si Shen Yuan dahil sa nakita ng kanyang kapatid ang kanilang balak gawin. Ang binata ay sinabing ayos lang ang nangyari dahil magiging girlfriend niya din naman daw ito sa hinaharap,
Ngunit si Teacher Lee naman ay patuloy sinabi na mali ang kanilang ginawa. Tinanong niya din na kung paano na niya daw ba ipapaliwanag ang nakita ng kanyang kapatid. Ang binata ay tinanong na kung gusto nga daw ba siya ng dalaga. Ngunit siya naman ay iniisip na estudyante niya si Shen Yuan at mali ang kanilang ginagawa. Matapos mapansin na tumaas ang affinity points ng dalaga, sinabi niya din naman na hindi siya susuko kay Teacher Lee. Habang walang masabi ang dalaga, siya naman ay sinabing aalis na siya at sa susunod na lang sila magkita. Si Teacher Lee ay sinabing lumabas na si Liming sa kwarto nito. Tinanong niya din na kung tapos na nga daw ba silang magbembangan, na sinang-ayunan naman ng kanyang ate. Tinanong niya din na kung magjowa na nga daw ba sila ni Shen Yuan, at kung tatawagin niya na din daw ba itong brother-in-law, ngunit sinabi niya naman na hindi pa sila magjowa. Nagtaka din sila na kung bakit sila gumagawa ng kababalaghan kung hindi pa sila magkarelasyon. Dahil sa walang masabi ang dalaga, si Liming naman ay iniisip na halatang gustong-gusto ng kanyang kapatid ang ating bida. Ilang sandali pa sumapit na ang gabi, si Miss Lin ay humingi din ng pasensya sa binata dahil sa ngayon ay kailangan niya lang daw sana ng kausap. Siya ay agad napansin na mukhang malungkot ang babae, kaya naman tinanong niya kung ayos nga lang daw ba siya. Ayon sa kanya, lagi na daw late umuwi ng bahay ang kanyang asawa. Nalaman niya din na lagi itong nambababae. Dahil sa panloloko ng kanyang asawa, iniisip niya din naman na hindi naman daw siguro masama kung makikipag-inuman siya sa ibang lalaki. Ang sexy na nanay ay tinanong na kung girlfriend niya daw ba nito si Chena, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Tinanong niya din na kung alam nga daw ba nito na nag-iinuman sila ngayon, kaya naman sinabi ni Shen Yuan na hindi. Wala din daw pakialam si Chena kahit malaman pa nito ang ginagawa niya ngayon. Dahil sa sinabi ng binata siya naman ay iniisip na ayos lang siguro kung makikisali siya sa kanilang relasyon. Bigla niya ding tinanong na kung pwede nga daw ba siyang yakapin ng ating bida, kaya naman siya ay tinawag din ang hot mama na tumabi sa kanya. Matapos niyang tumayo at umupo sa binata, tinanong din naman ni Shen Yuan na kung alam nga daw ba ng kanyang asawa na nandito siya ngayon. Si Miss Lin ay bigla na lang hinalikan ng ating bida, kaya naman medyo nakonsensya daw siya dahil nasa coffee shop daw sila ni Chena. Ang ating bida ay hindi na nagpigil at hinalikan na din ang hot mama. Habang tinatanggal ni Shen Yuan ang padlock sa panty ni Miss Lin, ito naman ay pinipigilan ang binata na bembangin siya. Ngunit ang binata naman ay sinabing nasa kalagitnaan na sila ng kasiyahan. Habang sinasabi na magsasaya silang dalawa ngayong gabi, sila naman ay nagpatuloy na sa kanilang ginagawang kababalaghan. Dahil sa sarap ng kanyang pakiramdam, iniisip niya din naman na ito daw pala ang pakiramdam na makarating sa langit. Makalipas ang kalahating oras na bembangan, si Shen Yuan naman ay tinawag ang hot mama para linisin ang kanyang hotdog. Habang ito ay kinakain ni Miss Lin, si Shen Yuan naman ay sinasabing expert na ang babae sa ganitong exercise. Matapos niyang lunukin ang Nestle cream ng ating bida, siya naman ay nagkaroon na naman ng mga reward dahil sa pagkakaroon niya ng 5 babae. Matapos niyang alamin kung ano nga daw ba ang kanyang nakuhang reward, siya naman ay nanlaki ang mata at nagustuhan ang mga nakuha niyang reward. Si Miss Lin ay napansin na masaya ang binata sa ginawa nila. Inamin niya din na sa tagal ng panahon ngayon lang ulit siya naging masaya. Habang walang masabi ang ating bida, sinabi niya naman na kailangan niya ng umuwi ngayon. Sinabi niya din na sa susunod na lang daw ulit sila magbembangan, na ikinagulat naman ni Shen Yuan dahil sa gusto pa ng pangalawang ulit ni Miss Lin. Ang ating bida ay nakatanggap kay Yingzi ng mensahe na mga komento ayon sa kumakalat na balita tungkol sa mayaman nilang sponsor sa eskwelahan. Sinabi ni Yingzi na maganda ang mga nangyayari para sa kanila, habang ang ating bida naman ay may plano din para mapag-usapan pa ang kanilang gustong mangyari. Ang ating bida ay nakatanggap na naman ng reward dahil sa kanyang 2 lottery ticket reward. Natuwa din siya dahil pwede niya daw itong iparenta at kumita ng malaki. Matapos niyang gamitin ang huling ticket, siya naman ay nakatanggap ng 2 points para sa kanyang fitness stats. Dahil sa kanyang natanggap, pwede niya na daw na matapos ang kanyang fitness journey ng mas maaga. Dahil sa kanyang payat na pangangatawan, nagpa siya naman siyang dagdagan ang kanyang timbang. Habang nangyayari ang kanyang pag-transform ng katawan, siya naman ay biglang nagkaroon ng malaking katawan sa dagdag na 5 kilong muscle. Iniisip niya din na kung mas marami ang kanyang babae, mas maganda ang mga reward na kanyang matatanggap sa hinaharap, kaya naman nagbabalak na naman siya na dagdagan pa ng marami ang kasalukuyan niyang mga babae. Dahil sa gusto niya pang mas mapalapit kay Teacher Lee, nagpasya din siya na mas magpatalino gamit ang kanyang system. Sa mga nakalipas na araw, siya ay nagpatuloy sa kanyang fitness journey, bumili din siya ng bagong kotse ni Chena at para sa kanya. Mula sa job fair na patagong sinasagawa ni Shen Yuan. Ang mga tao naman ay napansin ang mga naggagandahan at nagmamahalang kotse. Si Yuping ay nagtaka dahil sa balak na pag-apply ng kanyang senior, kaya naman sinabi niyang kailangan niya pang matuto ng maraming bagay para mas maging successful pa sa hinaharap ang kanilang kumpanya.
Ang dalaga ay tinanong din na kung pwede nga daw ba siyang magtrabaho sa kumpanya ng lalaki sa hinaharap, na agad namang sinang-ayunan ng lalaki, at sinabing siya na ang bahala sa kanila, na kanila namang ikinatuwa. Habang nagpapasikat muli niya namang sinabi na gusto niya lang makatulong sa kanyang mga kapwa estudyante. Ang mga kalalakihan sa paligid ay napansin din ang ginagawa ng lalaki, at sinabing pumunta lang ito dito para lumandi ng mga babae. Binulong din ang dalaga kay Yuping na hindi katulad ng lalaki si Shen Yuan dahil isang may-ari lang daw ng coffee shop ang ating bida na isang babaero. Si Yuping ay nainis din dahil ayaw niya na daw pang marinig ang pangalan ni Shen Yuan. Inalok niya din si Yuping ng dinner mamaya na agad namang sinang-ayunan ng dalaga. Ang mga estudyante ay nagtataka sa nakaparadang sasakyan dahil ayon sa kanilang pagkakaalam ay bawal na mag-park ng kotse sa loob ng kanilang school. Habang sila ay patuloy nagugulat, ang dalawa naman ay napansin din ito at sinabi na mukhang ito ang sasakyan ng kanilang sponsor na nag-donate ng 10 milyon sa kanilang school. Habang sinasabi ng dalaga na mas nakakabilib pa ang estudyanteng ito sa lalaking kanilang nakilala kanina, iniisip din naman Yuping na sana magkaroon siya ng pagkakataon para makilala ang misteryosong sponsor. Matapos ibaba ang bintana, tinanong niya naman ang dalawa na kung gusto nga daw ba nilang ihatid niya na sila pabalik sa kanilang dorm, na kanila namang ikinagulat. Ang dalaga ay agad pumunta sa sasakyan, sinilip niya din ang backseat dahil malamang driver lang daw si Shen Yuan ng mayaman nilang sponsor. Ang dalawang kadorm ng ating bida ay tinanong na kung ano nga daw ba ang ginagawa ng dalawa, pinatabi din nila si Yuping dahil sa sasakay na daw sila. Si Kao ay nagtataka na kung paano nga daw ba naging ganto kayaman ang ating bida. Nagtataka din sila na kung mapapatawad niya daw ba sila ni Shen Yuan sa ginawa nila noon paglalait sa kanya. Matapos kumalat na si Shen Yuan ang mayaman na sponsor ng kanilang school, ang mga babae naman ay nag-umpisa ng magpaganda para mapansin ng ating bida at maging isa sa mga kabit nito. Matapos makita ang WeChat ng ating bida, ang dalaga naman ay balak dumiskarte sa kanya. Ang kasama naman nito ay sinabing may boyfriend na ito, ngunit ang isa naman ay sinabing handa siyang magloko para lang sa ating bida. Ang isang babae na si Jinhan ay tinawag si Inzi na kanya namang ipinagtaka. Dahil sa katrabaho nito si Shen Yuan, sinabi niya naman na gusto nitong ipakilala siya nito sa ating bida. Habang kinikilig ang dalaga, si Inzi naman ay nakaramdam ng kakaiba. Habang iniisip niya na siya ang sekretary ni Shen Yuan, iniisip niya din naman na bagay na maging sila ni Jinhan at Shen Yuan dahil sa perpektong katawan nito at sapat na kanyang talino. Napatanong din siya sa kanyang sarili dahil sa nagmumukha na daw siyang tagapagpili ng mga magiging babae ng ating bida. Ang ating bida ay nakakatanggap ng maraming mensahe sa mga babae na gusto siyang makadate. Napansin din ang kanyang kadorm na maraming nagchat-chat sa ating bida. Ngunit ito naman ay nandidiri sa mga nangyayari na ipinagtaka naman ng lalaki. Kaya naman sinabi ng ating bida na pati mga lalaki ay nagchat-chat sa kanya para maging ka-close niya sila. Ang isang lalaki ay sinabi din na nagchat-chat na din ang mga babae sa kanya para mapalapit sila sa ating bida. Siya ay sinabi din na hayaan na lang nila ito at huwag pansinin. Nainggit din ang dalawa dahil sa loob ng college life nila ay hindi pa sila nagkaroon ng girlfriend habang si Shen Yuan naman ay may napakaraming naghahabol. Matapos ipaliwanag ng system tungkol sa kanyang reputation points, siya naman ay napansin na may 33 points na siya. Ang ating bida ay tinext si Inzi para makausap ito sa opisina na agad naman nitong sinang-ayunan. Siya ay nakatanggap din ng tawag kay Minyui na nabalitaan na sikat na si Shen Yuan, kaya naman tinanong niya ito na kung pwede nga daw ba silang magkita. Ang binata ay sinabing magkita sila nito sa opisina habang iniisip na hindi pwede malaman ng publiko na si Minyui ang kanyang girlfriend. Matapos magpaalam ng ating bida para bumembang, sila naman ay nainis habang sinasabi ni Shen Yuan na darating din ang panahon na makakabembang silang dalawa. Matapos nilang magkita agad namang yumakap ang dalaga, kaya naman sinabi ni Shen Yuan na sa loob sila mag-usap. Dahil sa sobrang sikat na daw ni Shen Yuan, nag-leak na din daw ang private info nito, ngunit sinabi naman ng binata na wala lang magawa ang gumawa nito. Matapos isara ng dalaga ang kurtina, nagtaka naman siya kung bakit niya ito ginawa. Si Minyui ay agad nang binaba ang kanyang panty habang inaakit ang binata. Habang sinasabi na may meeting siya na parating, pinatayo naman siya ng dalaga. Habang nagtataka ang ating bida kung bakit nito ibinababa ang kanyang pantalon, ito naman ay pumosisyon na nagustuhan naman ni Shen Yuan. Si Inzi ay dumating na sa lugar, nagtaka din siya sa tunog na kanyang naririnig sa loob ng kwarto. Matapos marinig ang mga nangyayari sa loob, siya naman ay agad tumakbo palayo at iniisip na kailangan niyang magbantay upang walang ibang makaalam ng nangyayari. Makalipas ang 1 oras, siya naman ay napagod na sa tagal niyang nagbabantay. Matapos magbukas ng pintuan, siya naman ay agad napansin si Inzi. Iniisip niya din na siguradong narinig nito ang ginawa nila ni Shen Yuan, kaya naman dapat alam na daw nito sa ngayon na sa kanya lang ang ating bida.
Tinanong ni Inzi na kung ano ang gusto nitong pag-usapan, ang ating bida naman ay pinuri ang naging matagumpay nilang plano. Habang nag-uusap ang dalawa sa kanilang mga plano, nagtaka naman ang dalaga sa sinabing pagpili ng mabuti sa mga aplikante. Ang ating bida ay sinabing hindi elite ang kanilang eskwelahan, ngunit may maganda daw itong advantage, na ipinagtaka naman ang dalaga. Kaya naman sinabi niyang mas magaganda ang babae nilang estudyante sa eskwelahan na ito. Nagulat din ang dalaga sa kanyang isipan dahil sa mukhang gumastos lang daw si Shen Yuan ng malaking pera para magkaroon ng maraming magandang babae. Tinanong niya din na kung ayos nga lang daw ba ang kanilang balak gawin. Matapos nilang magkasundo na gawin na ang kanilang plano, sinabi niya din na mas maganda kung ibibigay na lang nila ang mga sagot sa mga balak nilang makuha na sinang-ayunan naman ng ating bida. Habang iniisip na nagiging isa na siyang unique na naghahanap ng mga babae para sa ating bida, siya naman ay iniisip din na kailangan niyang maging loyal sa ating bida dahil sa laki ng kanyang sahod kada buwan. Si Inzi ay may nirekomenda sa ating bida, kaya naman tinanong niya na din kung ilang taon na nga daw ba ito. Habang nilalarawan ni Inzi ang gusto niyang ipakilalang aplikante sa ating bida, muli niya namang sinabi na edad ang gusto niyang malaman. Matapos niyang mag-sorry sa binata, sinabi niya naman na 19 na ang dalaga na kilala din sa kanilang school bilang Little Miss Dragon. Habang pinagmamasdan ang magandang dalagang may malaking hinaharap, iniisip din naman ni Shen Yuan na kung magaling nga daw ba itong sumakay sa kanyang malaking dragon. Si Miss Lin ay tinanong kung may oras nga daw ba ang ating bida para uminom. Nagulat din ang binata dahil sa kagabi lang daw sila nagbembangan ng hot mama. Napangiti din siya at iniisip na malamang hindi lang inuman ang gusto ng hot mama na ito. Matapos pumayag ng ating bida, siya naman ay namula at kinilig sa naging reply ng binata. Iniisip niya din na mukhang na-in-love na siya kay Shen Yuan dahil sa laki ng alaga nitong dragon. Natulog na din siya para magpalipas ng oras. Ang ating bida ay nakakita ng napakaraming love letters, kaya naman siya ay nagsimula ng madismaya sa kasikatan na kanyang nararanasan. Mula sa likod ni Shen Yuan ay may dumating na mga baby girl at inalok nila siya para samahan mag-shopping. Siya ay sinabing may susunduin pa siya mamaya at hindi na sila kasya. Ngunit ang dalaga naman ay gusto pa din na makuha ang WeChat ng ating bida. Sinabi ng binata na puno na ang kanyang WeChat at hindi na maka-add ng iba, kaya naman wala nang nasabi ang dalawang babae. Mula sa isang sulok na iinggit ang tatlong lalaki dahil sa kakaiba daw talaga nagagawa ng pera. Habang nalulungkot ang isang lalaki, ang isa naman ay nainggit at sinabi na kahit kotse lang sana ni Shen Yuan ang mapasa kanya. Nagulat din si Semi Kalbo dahil ang kasama niya ay gusto na din makaklose ang ating bida, namula din siya at napagtanto na hindi masamang idea ang sinabi ng kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang oras ang dalawa ay nagkita na naman. Tinanong din ni Miss Lin na kung pwede nga daw ba siya magtanong na sinang-ayunan naman ni Shen Yuan. Tinanong niya kung naniniwala nga daw ba sa tunay na pag-ibig ang ating bida, pwede din daw itong tumanggi basta sabihin nito ang kanyang tunay na nararamdaman. Ang ating bida ay iniisip na naniniwala siya noong nasa high school pa siya, ngunit matapos ang nauna niyang relasyon, hindi niya daw ito naramdaman sa mga sumunod niya pang mga naging girlfriend. Si Miss Lin ay walang masabi sa naging sagot ng ating bida. Siya ay tumawag din sa kumpanya ng nag-aayos ng aircon, at sinabing ayusin nila bukas ang kanyang aircon. Matapos malaman na nasira ang AC nila Miss Lin, sinabi niya din naman na ilang araw na itong nasira at hindi na naaayos. Si Shen Yuan ay sinabing hindi na nito kailangan magtawag ng iba dahil marunong daw siyang mag-ayos ng maraming bagay, kaya naman tinanong ni Miss Lin na kung kaya nga daw ba talaga nito mag-ayos ng aircon. Matapos tawagin ang kanyang system sa kanyang isipan, pinag-aralan niya din naman ang skill para sa pagiging repairman. Matapos pindutin ang redeem, siya naman ay nakaramdam ng kakaiba at iniisip na malamang dumating na agad ang kanyang skills. Tinanong ng binata kung nasa bahay nga daw ba nila ang kanyang asawa, ngunit sinabi naman ni Miss Lin na wala. Habang nag-aayos ng aircon ang ating bida, iniisip niya naman na hindi daw uwi ngayong gabi ang kanyang asawa, habang ang kanyang mga anak naman daw ay nasa kanilang lolo at lola. Si Shen Yuan ay sinabing kailangan lang linisan ng kanilang aircon, kaya naman hindi daw ito matatagalan ayusin. Dahil sa silang dalawa lang ang nasa bahay, iniisip niya naman na kung nandito nga lang daw ba ang ating bida para ayusin ang aircon nila. Para mawala ang hindi maganda niyang pakiramdam, siya naman ay nagpaalam na maliligo na muna siya. Matapos maligo ni Miss Lin, ang ating bida naman ay tapos na din na ayusin ang aircon. Naikinamangha naman ng hot mama at sinabing hindi niya alam kung paano niya pasasalamatan ang binata. Niyaya niya din si Miss Lin para mapasalamatan daw siya nito ng tama. Habang iniisip na baka biglang umuwi ang kanyang asawa, siya naman ay tumanggi sa balak gawin ni Shen Yuan. Ang ating bida ay nagpatuloy sa kanyang binabalak at sinabi na kung may nasira sa bahay nito ay siya ulit ang mag-aayos, kasabay nito ayusin niya din daw ang nararamdaman nitong kalungkutan.
Habang siya ay binebembang na ng ating bida, siya ay napakapit na lang ng mahigpit sa kumot. Iniisip niya din na ito daw pala ang pakiramdam na makasama ang ating bida sa kama. Matapos niyang yumakap sa ating bida, iniisip niya naman na walang kwenta ang pakikisama niya sa kanyang asawa kumpara sa ating bida. Habang naiinis si Shanyong na lumalabas sa elevator, siya naman ay naglalakad na pauwi sa kanila. Matapos marinig na nagbubukas ang pintuan, si Miss Lin naman ay biglang kinabahan. Napatayo din sila kaagad at iniisip na hindi niya akalain na uuwi ngayon si Shanyong. Siya ay pinatahimik ang ating bida, at iniisip na delikado siya dahil kung nahuli siyang nagloko wala siyang makukuhang kahit na ano kapag nagkahiwalay sila ng kanyang asawa. Si Shenyuan ay tumayo at sinabing ilalak niya ang pintuan. Nagtaka din si Miss Lin dahil sa napakakalmado pa din ng binata sa ganitong sitwasyon. Si Shanyong ay narinig na gumagana ang kanilang aircon, kaya naman nainis siya dahil sa pagiging magastos ng kanyang asawa sa kuryente. Dahil sa walang tubig ang kanilang water dispenser, muli siyang nainis sa kanyang asawa. Nagtaka din siya na kung bakit nga daw ba nakalak ang pintuan ng kwarto. Habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang bembangan, siya naman ay nagpipigil ng kanyang ingay. Muli siyang nainis dahil sa mukhang galit na naman daw sa kanya ang kanyang asawa. Habang sila ay tahimik na nagsasaya, ang kupal naman ay sinabing bebembang na lang ulit siya ng ibang babae bukas ng gabi sa bar. Matapos niyang matulog sa isang kwarto, si Miss Lin naman ay sinabing huwag silang maingay dahil nasa kabilang pader lamang daw ang kanyang asawa. Ang ating bida ay sinabing mag-relax lamang ang hot mama dahil sa ngayon naririnig niya na daw ang malakas na hilik ni Shanyong. Habang nagpapatuloy ang dalawa sa kanilang ginagawa, siya naman ay iniisip na napakasaya ng sitwasyon niya ngayon dahil sa thrill na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, ang lalaki ay tuluyan ng nagising na masakit ang ulo. Nagulat din siya na makita ang kanyang asawa na magluto dahil sa ngayon lang daw ulit ito nagluto ng agahan. Iniisip niya din na maganda na din ang sitwasyon na ito para maka-score siya muli sa kanyang asawa. Matapos sabihin na nakalak ang pintuan kagabi, tinanong niya din naman na kung nakatulog nga daw ba ito kagabi ng maayos na kanya namang sinang-ayunan. Muli siyang nagulat dahil sa mukhang nadiligan daw ng iba ang kanyang asawa. Matapos niyang pumasok sa kwarto, agad naman siyang naghanap ng mga ebidensya na kung nagloko nga daw ba ang kanyang asawa. Tumingin din siya sa basurahan at inaasahan na makakakita ng protection sa hotdog. Habang iniisip na mukhang nag-iisip lang siya ng walang kwenta, inalok niya na din naman siya na kumain na ito. Si Shanyong ay sinabi na parang may naririnig siya sa kabilang pader kagabi, ngunit sinabi naman ni Miss Lin na malamang nag-iisip lang ito ng kung ano-ano dahil mahimbing naman daw siyang nakatulog kagabi. Napansin niya din na ayos na ang kanilang aircon, kaya naman sinabi niyang nagtawag na siya ng nag-ayos nito. Masaya din siya habang iniisip ang nangyari sa kanila ng ating bida kagabi. Mula sa ibang lugar ang kaibigan ni Wanting na si Ying ay nabalitaan daw na 2 araw nang hindi natutulog ang dalaga. Siya ay sinabi din naman na ito ay dahil sa kakaisip sa ating bida na sobrang yaman na. Tinanong niya din na kung sino ang tinutukoy nito, kaya naman sinabi niyang si Shenyuan ang kanyang tinutukoy. Nagtaka din si Ying na kung paano ito yumaman dahil sa kanyang pagkakaalala ay mahirap na ito. Si Wanting naman ay sinabi din ang tungkol sa mga nalaman ito na ginastusan niyang mga babae. Habang nagtataka pa din si Ying, si Wanting naman ay pinakita na trainer niya ang babaeng tinutukoy niya na ginastusan ng ating bida. Nag-quit na din daw ito sa trabaho matapos magkaroon ng relasyon sa ating bida, kaya naman sinabi niyang napakamalas niya daw talaga. Dahil sa ginawa niyang pag-iwan noon sa ating bida. Iniisip niya naman na mukhang mababaliw na siya dahil hindi na siya makatulog. Ang kanyang kaibigan ay sinabing nagtatrabaho sa airlines ang dalaga at ito din daw ay napakaganda. Kaya naman hindi daw ito mahihirapan na makahanap ng mabait at milyonaryong lalaki. Napangiti din siya at sinabing ayaw niya na ng lalaking walang pera na 10 milyon. Napatayo din siya at sinabing gusto niyang balikan si Shenyuan. Sinabi niya din na walang puso ang ating bida dahil sa tinanggal na daw nito lahat ang kontak nila sa isa't isa. Si Ying ay sinabing past is past, kaya naman kalimutan na daw nito ang ating bida at medyo babaan na lang daw nito ang standards nito sa lalaki at mamuhay ng masaya. Si Wanting ay nainis at sinabing hindi niya bababaan ang kanyang standards habang iniisip na napakayaman na ng ating bida. Sinabi niya din na siya dapat ang babaeng ginagastusan ni Shenyuan ngayon. Matapos niyang hilain ang kanyang kaibigan, sinabi niya naman na kailangan nilang mahanap ang binata. Habang sila ay tumatakbo paalis, si Ying naman ay nagawang makontak ang mental hospital at sinabing kailangan ngayon ng kanyang nababaliw na kaibigan ng kanilang tulong. Habang tulala si Menglu sa labas ng bintana, nagtaka naman ang ating bida na kung anong iniisip ng dalaga. Siya ay iniisip na kakaiba daw ang mabilis na paglaki ng katawan ni Shenyuan, kaya naman sinabi niyang kakaiba lang daw talaga siya kumpara sa iba.
Ang ating bida ay iniisip din na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-i-exercise kung gusto nitong mapanatili ang kanyang magandang katawan. Si Shen Yuan ay sinabing huwag na siyang hintayin mamaya ni Menglu dahil sa may iba daw siyang lakad na agad namang naintindihan ng dalaga. Habang iniisip na pakiramdam niya malaking tulong siya sa ating bida dahil siya daw ang gumagawa ng diet nito. Habang nagmamaneho ang ating bida, iniisip niya din naman na si Minyui ang nauna sa kanyang mga babae, kaya naman kailangan niya na din daw ito bilhan ng bahay. Mula sa restaurant na malapit sa eskwelahan, ang pinsan niya naman ay sinabing napakasarap ng pagkain sa lugar na ito. Sinabi din naman ni Minyui na minsan lang sila kumain ng kanyang mga kaibigan dito. Ang pinsan niyang si Zhang Zhen ay tinanong kung kamusta na ang international trade na major subject nito. Sinabi niya din na mukhang kailangan na ni Minyui ng internship. Ang dalaga naman ay sinabing hindi niya pa napagpaplanuhan na magtrabaho sa ngayon, ngunit ang pinsan niya naman ay sinabing kailangan nitong pag-isipan ang kanyang mga desisyon sa buhay. Na naintindihan naman ng dalaga. Si Sungwan ay tinanong na kung may boyfriend na nga daw ba ang dalaga. Sinabi niya din na mahihirapan na ito maghanap ng boyfriend pagtapos niya ng college. Ang kanyang pinsan ay pinagmalaki ang kanyang kakilala na nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya, kaya naman nirekomenda niya ito kung gusto nga daw ba ni Minyui ng boyfriend. Siya naman ay sinabing may boyfriend na siya, na ikinagulat namang marinig ni Sungwan, kaya naman sinabi niya na kalahating buwan pa lang silang magkarelasyon ng kanyang boyfriend ngayon. Ang lalaki naman ay sinabing hindi maganda ang kanilang eskwelahan, kaya naman hindi daw maganda na kung sino-sino lang daw ang kanyang kinakasamang lalaki. Habang sinasabi na mahihirapan ang boyfriend nito dahil sa nanggaling lamang ito sa hindi kilalang eskwelahan, pinagmayabang niya naman muli ang kanyang kakilala at sinabing mas nararapat ito kay Minyui. Si Sungwan ay sinabing may sariling plano ang dalaga kaya naman huwag itong makialam, ngunit si Zhang Zhen naman ay sinabing nag-aalala lang siya sa hinaharap ni Minyui. Siya ay sinabing magiging ayos lang siya, habang iniisip na baliwala ang lalaking pinagmamayabang ng kanyang pinsan kumpara kay Shen Yuan. Tumayo na din siya at sinabing aalis na siya, na ipinagtaka naman ni Sungwan na kung saan ito pupunta. Sinabi niya din naman na bibilhan siya ng kanyang boyfriend ng bahay ngayong araw. Habang nagugulat ang dalawa, sinabi din naman ng lalaki na hindi basta-basta ang pagbili ng bahay. Hindi din daw normal na bilhan siya ng bahay nito habang magjowa pa lang sila. Si Minyui ay sinabing hindi siya nagbibiro at itinuro na din si Shen Yuan na nasa labas. Matapos makarating ng ating bida sa kanyang tabi, ito naman ay yumakap agad at pinakilala ang dalawa niyang pinsan. Ang binata ay humingi ng tawad dahil sa biglaan na pagkuha niya kay Minyui sa kanila. Inalok niya din sila para kumain sa labas sa susunod, na sinang-ayunan naman agad ni Sungwan at sinabing magkapamilya na sila simula ngayon. Si Zhang Zhen ay hindi pa din makapaniwala na bibilhan ng ating bida ng bahay ang kanilang pinsan. Kaya naman sinabi ni Sungwan na baliwala lang ito sa binata dahil sa mahal ng kotse nito. Sinabi din ni Sungwan na nakakahiya ang lalaki dahil sa pagmamayabang nito kanina sa kanyang kakilala. Ilang sandali pa, sila ay tapos ng makabili ng bahay ni Minyui. Kaya naman ito ay namula at sinabing hindi niya alam ang kanyang sasabihin para makapagpasalamat sa ating bida. Habang iniisip na kumita na naman siya ng malaking pera, sinabihan niya naman ang dalaga na may ipapanood siya sa kanya upang mas gumaling pa daw ito sa kama sa hinaharap na nagpapula naman sa dalaga. Si Jinghan ay marami ng text sa ating bida ngunit hindi pa din siya sinasagot nito kaya naman napapaisip siya na kung ano nga daw ba ang ginagawa ng binata. Iniisip niya din na ayaw niya sa mga taong sabik sa atensyon ngunit hindi niya daw akalain na magiging isa siya sa mga ito. Ang tatlong babae ay sinabing masyadong mahirap ang makuha ang atensyon ng ating bida, kaya naman kailangan daw nilang mas mag-aral pa ng mabuti upang magkaroon ng magandang business plan at mapansin ni Shen Yuan sa hinaharap. Si Jinghan ay napansin ang tatlo at iniisip na masyadong nagpapanik ang tatlo. Ngunit napagtanto niya naman na napakapambihira ng bilyonaryong binata na malapit lang sa kanila, kaya naman kailangan niya din daw gawin ang lahat at gumawa na din ng magandang business plan. Si Shen Yuan ay tinanong kung anong plano ni Minyui sa hinaharap, kaya naman sinabi nitong hindi pa siya sigurado. Tinanong niya din na kung kailangan niya daw bang mag-apply sa business incubator ng ating bida. Si Shen Yuan naman ay sinabi na hindi na dahil sa may nakaplano na daw siyang ipagawa sa kanya. Dahil sa gusto daw ni Minyui na matuto ng ibang teknik pinapili niya naman ito kung ano ang kanyang gustong panoorin. Namula din siya dahil sa bakit may napakaraming video ang ating bida, pumikit na din siya para random na pumili ng video na panunuorin. Makalipas ng kalahating oras, si Minyui naman ay ginagawa na din ang teknik na kanyang natutunan sa video. Habang siya ay namumula, natutuwa din naman siya dahil sa bagong teknik na ito, mas magugustuhan pa daw siya ni Shen Yuan. Habang nakarelax ang ating bida, iniisip niya naman na gusto niya pa ng dagdag na 10 mga babae na ka-level ng ganda ni Minyui sa hinaharap. Kinabukasan, nagring ang kanyang cellphone, at ito ay si Liu Hang na kanyang kaibigan.
Nagtaka din siya na kung bakit ito napatawag sa kanya. Si Yuhang ay sinabing bilisan na lang ng ating bida at pumunta na lang agad sa kanyang lokasyon na ipinagtaka naman ni Shen Yuan. Si Yuhang ay biglang nagbago ng lokasyon para puntahan ng ating bida na hindi naman nagustuhan nito. Siya ay sinabi din na niyaya lang siya ng iba niyang kaibigan sa lugar na ito na ikinainis na naman ni Shen Yuan at sinabing dalian nito at maghihintay siya sa labas. Dahil sa malapit lang ang lugar na ito sa bahay ni Teacher Lee, iniisip niya naman na sana hindi siya makita dito ng dalaga. Matapos niyang lumabas sa isang parausan, inalok niya din naman si Shen Yuan na pumasok dahil sa napakagaling daw ng isang babaeng nasa loob. Nagulat din siya dahil sa dalang sasakyan ng ating bida, kaya naman sinabi niyang binili niya ito. Maswerte din daw si Shen Yuan dahil sa pangarap lang daw ni Yuhang ang kotseng ito. Nagtaka din ang ating bida kung bakit nga daw ba siya pinapunta ni Yuhang. Habang nasa likod sila Liming, sinabi naman ni Yuhang na isa si Shen Yuan sa mga shareholder ng kanilang bar at 2 araw na lang din daw ay handa na sila magbukas. Inalok niya din muli ang ating bida na pumasok na muna para masubukan si number 98 na napakagaling sa kama. Ang dalawa ay mukhang nadismaya matapos nilang makita ang ating bida. Habang nagugulat si Shen Yuan na makita ang dalawang dalaga, si Yuhang naman ay patuloy kinukulit na subukan nito ang babaeng si 98 na ikinadismaya naman nilang marinig. Habang namumula si Yuhang makita ang dalawa, si Shen Yuan naman ay lumapit sa kanila, ngunit hindi nila pinansin ang ating bida at tuluyan ng palayo sa kanya. Sumunod din siya at sinabing gusto niyang tulungan ang dalawa para magluto ng hapunan. Dahil sa pagpunta nito sa lugar ng parausan, nagalit naman si Liming sa kanya dahil sa panloloko daw nito sa kanyang kapatid. Ang ating bida ay nagpaliwanag at sinabi na may hinihintay lang siya sa labas ng gusali. Si Liming ay sinabing bumili pa ang kanyang kapatid ng regalo para sa binata, ngunit manloloko lang daw pala ito, kaya naman isinumpa niya na din si Shen Yuan na mamatay na lang kaagad. Habang palayo na ang dalawa, si Teacher Lee naman ay paunti-unti nang bumaba ang kanyang affinity points, habang sinasabi din naman ni Liming na pumunta na lang ito sa kanyang number 98. Habang iniisip ni Shen Yuan na sayang dahil malapit niya na daw sana matikman ang kanyang teacher, tinanong din naman ni Yuhang na kung girlfriend niya daw ba ni Shen Yuan ang dalaga. Magpapaliwanag din daw siya para sa ating bida kung gusto nito. Ngunit siya naman ay sinabi na huwag na dahil wala daw magagawa sa ngayon ang kanyang pagpapaliwanag dahil sa galit na nararamdaman ng dalaga sa ngayon. Habang namumula pa din si Yuhang, tinanong niya naman na kung sino ang babaeng yon dahil mukhang namumukhaan niya daw ito. Matapos sabihin na teacher niya ito, si Yuhang naman ay nagulat at sinabi na ikwento naman daw ni Shen Yuan kung paano niya naging girlfriend ang kanyang teacher. Ang ating bida ay sinabing sa susunod na siya hihingi ng sorry sa dalaga. Inalok niya na din si Yuhang na pumunta sa ibang lugar para makapag-usap. Si Chena ay natuwa matapos makita si Shen Yuan. Siya ay sinabing kasama niya ang kanyang kaibigan at umorder na din para sa kanilang dalawa. Matapos nilang maupo, nagtaka naman si Yuhang dahil sa mukhang nakita niya na daw ang babaeng ito. Mukhang nakalimutan na din daw ito ni Yuhang na kanya namang ipinagtaka. Matapos ipaalala ni Shen Yuan ang nangyari noong nasa restaurant sila. Si Yuhang naman ay nagulat matapos malaman na inagaw ng ating bida ang girlfriend ng barkada nito. Matapos malaman na may 2 babae ang ating bida, siya naman ay sinabing kakaiba daw talaga si Shen Yuan pagdating sa mga babae. Ang ating bida ay sinabi din na si Yuhang na daw ang bahala sa lahat ng balak nito sa kanilang bar, na ikinagulat naman ni Yuhang dahil kung wala ang tulong ni Shen Yuan ay baka malugi daw ang kanilang negosyo. Habang sinasabi na may tiwala siya kay Yuhang, iniisip niya din naman makakasira lang siya sa sariling diskarte ni Yuhang kung sakaling meron silang magkaiba na ideya sa negosyo. Kasabay nito, ayaw niya din daw masira ang kanilang pagkakaibigan. Matapos sabihin na siya na ang bahala sa lahat, inabot na din naman ni Chena ang kanilang order, kaya naman nagpasalamat na din siya sa kanyang sister-in-law na ikinapula naman ng dalaga na marinig. Si Chena ay napansin na may gusot sa damit ni Shen Yuan, kaya naman inaayos niya ito. Habang isa-isang sulok naman ay naiinggit si Yuhang at iniisip na mukhang may kulang sa kanyang buhay matapos makita ang dalawa sa kanyang harapan. Ang gabi ay mabilis nang sumapit at sila ay nakauwi na. Sinabi din ni Chena na tapos na ang entrance exam ni Shinyu sa college at gusto din daw nitong mag-part-time job sa coffee shop na sinang-ayunan naman ng ating bida. Dahil sa maghapon na trabaho sinabi naman ni Chena na maliligo na muna siya. Si Shen Yuan ay agad namang kinontak si Teacher Lee para magpaliwanag. Habang ito ay naghihintay, ito naman ay hindi sumasagot kaya naman iniisip niya na kung ano nga daw ba ang ginagawa ng dalaga. Si Liming ay muling nainis at sinabi na makapal ang mukha ng ating bida para tumawag pa sa kanyang kapatid. Sinabi din ni Liming na maganda na din ang nangyari ngayong araw dahil sa nalaman na nila kung anong klaseng tao ang binata. Nagtaka din si Teacher Lee na kung bakit nga daw ba pumupunta ang mga lalaki sa mga ganong lugar.
Si Liming naman ay muling sinabi na siyam sa 10 lalaki talaga ang mga manyakis at hindi makapagpigil ng kanilang libog. Nagtaka din siya na kung bakit ganon ang mga lalaki, kaya naman muling sinabi ni Liming na mukhang magagaling ang mga babae sa parausan pagdating sa bembangan, kaya naman pumupunta daw ang mga lalaki sa mga ganong lugar. Matapos maalala na ilang beses niyang hindi pinagbigyan ang ating bida sa gusto nito, siya naman ay sinabi na malamang nagkulang siya sa ating bida para pumunta ito sa parausan. Habang sinisisi ni Teacher Lee ang kanyang sarili, si Liming naman ay sinabing walang kasalanan ang kanyang kapatid. Pinaalala din ni Liming na kung paano siya nawala sa sarili ng dahil sa pagmamahal na sinang-ayunan naman ng dalaga. Iniisip din ni Teacher Lee na tama ang kanyang kapatid, kaya naman kailangan niya daw kontrolin ang kanyang sarili. Matapos mapansin ang mga mensahe, si Shen Yuan naman ay nakitang mga kaklase niya lang ang nagme-message sa kanya na hindi niya naman ka-close. Napansin niya din ang napakaraming message ni Jinghan habang ito ay nag-update sa kanya. Dahil sa ganda nito sa litrato, kailangan niya din daw itong makita sa personal upang malaman kung pupwede nga daw ba ito para sa kanya. Iniisip niya din na magre-reply siya ng maikli lamang upang patuloy na mabaliw sa kanya ang dalaga. Si Chena ay biglang tinawag ang ating bida. At ito ay sinuot na naman ang kanyang sexy office outfit. Tinanong niya na kung gusto nga daw ba ng ating bida ang kanyang suot, na sinang-ayunan naman ng binata. Matapos niyang pagpupunitin ang stockings ng dalaga, sila naman ay nag-umpisa na naman sa kanilang binabalak. Si Chena ay napansin na kakaiba ngayon si Shen Yuan, na kanya namang ipinagtaka. Ang dalaga ay sinabi na mukhang lumaki ang katawan ni Shen Yuan, kaya naman sinabi nitong nag-gym na siya nitong mga nakaraan. Tinanong niya din na kung marunong nga daw bang sumakay si Chena sa kabayo, ngunit sinabi naman nitong hindi. Ang ating bida naman ay inalok ito na sumakay sa kanya at sinabing sasanayin niya ito kung paano nga daw ba sumakay sa kabayo. Matapos sumakay ng dalaga sa dragon ng ating bida, ang eksena naman ay nalipat sa school committee kung saan may napakaraming nag-a-apply para sa ginawang business incubator ni Shen Yuan. Nagtaka din ang teacher na kung bakit napakarami nga daw ba ng gustong mag-apply ngayong taon. Matapos makatanggap ng tawag ng ating bida, si Menglu naman ay nagtaka na kung sino nga daw ba ang tumatawag sa kanya. Mula sa kabilang linya ni report na din ni Ingzi ang bilang ng mga nag-apply sa kanila, tinanong din ni Shen Yuan ang gender ratio ng lahat. Sinabi ni Ingzi na may 25 lamang na kalalakihan sa mga nag-apply. Sinabi din ni Shen Yuan na kilatisin pa ito ni Ingzi ng mabuti at tanggalin na ang mga basura. Tinanong din Ingzi na kung lahat nga din daw ba ng lalaki ay kanyang tatanggalin, ngunit sinabi naman ni Shen Yuan na ipasa niya lamang ang mga lalaking may magandang business proposal, na agad namang naintindihan ng dalaga. Habang siya ay natutuwa sa mga nangyayari, sinabi naman ni Menglu na hindi nito sinagot ang kanyang tanong kanina. Ang ating bida ay sinabing kasamahan niya lang ang babae sa school activity. Nagtaka din siya na kung bakit nga daw ba ito nagsiselos. Siya ay sinabi naman na nagtaka lang siya, habang ang ating bida naman ay sinabi na dapat maging profesional lang palagi sila sa kanilang ginagawa. Ang system ay sinabing may pangatlong babae na si Shen Yuan na may 90 affinity points, kaya naman makakatanggap na naman ito ng mga rewards. Matapos mapansin ang affinity points ni Menglu, iniisip niya din naman na kung ano nga daw ba ang kanyang matatanggap na reward ngayong pagkakataon. Matapos matanggap ang kanyang mga reward, siya naman ay natuwa at sinabi na kahit sinong lalaki ay sasaya sa mga reward na ito. Matapos gamitin ang kanyang reward na pampalaki ng butete, siya naman ay napansin ang malaking pagkakaiba sa kanyang dragon. Ang ating bida ay biglang tinawag si Menglu na kanya namang ipinagtaka kung saan sila pupunta. Matapos niyang hilain ang dalaga, sila naman ay bigla na naman na nagbebembangan. Sinabi din ni Menglu na may kakaiba ngayon sa ating bida na kanya namang ipinagtaka. Kaya naman sinabi ng dalaga na mukhang lumaki daw ang putotoy ni Shen Yuan. Habang siya ay natutuwa sa reaksyon ni Menglu, sinabi niya din naman na hindi niya nakinakaya ang malaking dragon ng binata. Kaya naman kailangan niya na daw ng pahinga na sinang-ayunan naman ng ating bida. Matapos niyang sabihan na magpahinga muna si Menglu, siya naman ay umalis na din habang iniisip na hindi na siya makapaghintay na gamitin ang kanyang bagong sandata sa lahat ng kanyang babae. Habang siya ay nasa sasakyan, iniisip niya kung paano nga daw ba siya hihingi ng sorry kay Teacher Lee. Matapos niyang kumatok, nagtaka naman si Teacher Lee na kung sino ito. Ang tao na nasa labas naman ay sinabing may tagas ang tubo nila at tumutulo ito sa kanilang apartment. Matapos buksan ang pintuan siya naman ay nainis at sinabing niloloko na naman siya ng ating bida, habang siya naman ay sinabing papasukin siya nito para makapag-usap. Kaya naman tinanong ng dalaga na kung ano na naman nga daw ba ang gusto nitong gawin sa kanya ngayong pagkakataon. Ang ating bida ay sinabi na hindi sila nagkaintindihan kahapon kaya naman gusto niya daw ang magpaliwanag.
Ang dalaga naman ay nainis pa din dahil malamang may ginawa daw si Shen Yuan sa ganong klaseng lugar. Habang sinasabi na wala siyang ginagawang masama sa lugar na yon, sinabi naman ni Teacher Lee na hindi siya naniniwala sa ating bida, kaya naman umalis na lang daw ito. Si Shen Yuan ay sinabing kababata niya ang lalaki kahapon na kanyang kasama, nag-usap lang din daw sila nito tungkol sa negosyo. Nag-alala din daw ang ating bida dahil hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Nagtaka din ang dalaga na kung paano papatunayan ni Shen Yuan na totoo ang mga sinasabi nito. Ang ating bida naman ay ipinakita ang mga text ni Yuhang na biglang nagbago ng lokasyon sa bahay nila papunta sa clubhouse. Habang pinagmamasdan ng dalaga ang mga mensahe, sinabi naman ni Shen Yuan na kahit tignan pa nila ang security camera sa labas ng club kung hindi ito naniniwala sa kanya. Habang iniisip na solido ang ebidensya na dala ng ating bida, sinabi naman ni Shen Yuan na hindi siya papasok kahit kailan sa club para lamang bumembang ng ibang babae. Si Teacher Lee ay bigla na namang na-in love at muling tumaas ang kanyang affinity points. Nagsorry na din siya sa ating bida dahil hindi daw nito inaasahan ang nangyari kahapon. Matapos mapansin ang biglaang pagtaas ng affinity points ng dalaga, siya naman ay natuwa dahil sabati na ulit sila. Sinabi niya din na kung pwede nga daw ba siyang pumasok dahil sa nauuhaw na daw siya. Ang dalaga naman ay muling naalala ang diskarte ng ating bida at sinabi na mukhang may balak na naman ito sa kanya. Ang ating bida naman ay nangako na nauuhaw lamang siya, aalis lang din daw siya kaagad matapos niyang uminom ng tubig. Dahil sa kanilang naging usapan, sinabi niya naman na maghintay lamang si Shen Yuan na kanya namang ipinagtaka. Ilang sandali pa, si Teacher Lee naman ay nakakuha na din ng tubig. Dahil sa ginawa ng dalaga, ang ating bida naman ay iniisip na mukhang hindi nagagana ang kanyang parehong diskarte kay Teacher Lee. Matapos siyang pagsarhan ng pintuan, ang isang ginang naman ay sinabing kailangan ng ating bida ng mahabang pasensya para makatikim ng masarap na pagkain. Si Shen Yuan naman ay sinabi din na kung hindi niya bibilisan ang dumiskarte, ay baka kainin pa ng iba ang kanyang pagkain, na ikinapula naman ng mukha ng ginang dahil sa naging maganda daw ang naging sagot ng gwapong binata. Matapos makarating ni Shen Yuan sa kanyang sasakyan, siya naman ay nakatanggap ng mensahe kay Teacher Lee na inaalok siya para lumabas sa weekend. Dahil sa nangyari ngayong araw, iniisip niya din naman na sulit ang nangyari ngayong araw dahil sa nakuha niya na muli ang loob ni Teacher Lee. Ang ating bida ay nakatanggap din ng tawag mula kay Sway. Sinabi din ng dalaga sa kabilang linya na tapos na ang paglagay nila ng linya ng tubig at kuryente, kaya naman tinanong niya kung kailan ito bibisita. Ang ating bida naman ay sinabing pupunta na siya agad sa lugar, kaya naman hintayin na daw siya ng dalaga. Matapos ang isang oras na paghihintay ng dalaga, tinanong naman ng ating bida na kung matagal nga daw ba itong naghintay, ngunit sinabi naman ni Sway na hindi naman daw gaano. Napansin din ni Shen Yuan na kinakabahan ang dalaga, kaya naman sinabi niyang hindi niya naman daw ito kakainin para kabahan siya. Matapos niyang alukin si Sway sa loob, agad naman itong sinabi na sumunod ang binata. Napansin din ni Shen Yuan na naging confident agad ito matapos mapag-usapan ang trabaho ng dalaga, kaya naman natuwa din siya dahil sa pagka-profesional ng babae sa trabaho nito. Habang pinapakita ang ginawang pagbabago sa property ng ating bida, siya naman ay pinuri ang dalaga sa maganda nitong ginawa sa kanyang property. Inalok niya din ng dinner ang dalaga dahil sa ganda ng ginagawa nito, ngunit ito naman ay tumanggi at sinabing kailangan niyang umuwi mamayang gabi sa kanila, na ipinagtaka naman ni Shen Yuan. Kaya naman sinabi ni Suwei na kailangan niyang ipagluto ang kanyang nanay at kapatid. Matapos niyang bumangga dahil sa biglaang paghinto ni Shen Yuan, naramdaman ng binata na malaki ang kokomelon nito. Habang siya ay namumula, bigla namang umulan ng napakalakas, kaya naman agad niya itong inalok para pumasok na sa loob. Habang naglalakad sila papunta sa loob, sinabi naman ng dalaga na huwag tumingin sa kanya ang ating bida sa kanyang kokomelon. Ang binata naman ay sinabing hindi niya mapigilan na tumingin dahil sa sobrang attractive ni Suwei. Habang siya ay walang masabi, bigla din naman itong nahatching. Siya ay biglang niyakap ang dalaga at sinabi na makakatulong ito para matanggal ang lamig na nararamdaman ng dalaga. Dahil sa ngayon lang siya naging ganito kalapit sa isang lalaki, nakaramdam naman siya ng kakaiba. Si Shen Yuan din ang pinakamalaking kliyente nila, kaya naman hindi niya daw ito pwede basta itulak na lang palayo. Dahil sa pagtitig ng dalaga sa kanya, tinanong naman ni Shen Yuan na kung naaakit nga daw ba ito sa kanyang kagwapuhan. Habang siya ay nakatingin pa din sa ating bida, iniisip niya naman na hindi niya alam ang kanyang sasabihin dahil sa hindi naman daw siya nag-training para sa ganitong sitwasyon. Napansin ni Shen Yuan na napaka-inosente ng dalaga at hindi na alam ang gagawin nito, kaya naman nagpatuloy din siya sa kanyang diskarte matapos mapansin na mukhang nagugustuhan ng dalaga ang sitwasyon nilang dalawa. Makalipas ang kalahating oras ng yakapan, ang ulan ay nawala na. Ang ating bida ay inalok din si Suwei na ihatid na siya nito, ngunit ang dalaga naman ay sinabing bumitaw na ang binata sa kanya.
Si Shen Yuan ay sinabi din na nag-aalala lamang siya dahil sa baka lamigin ang dalaga. Makalipas ang 40 minutes ang ating bida ay tuluyan na naihatid si Suwei, kaya naman nagpasalamat na din siya sa kanya. Ngunit si Shen Yuan naman ay sinabi na kung pwede nga daw ba siyang pumasok na muna kanila Suwei. Ilang sandali pa si Shen Yuan ay sumusunod na sa dalaga. Iniisip niya din na hindi daw pala mayaman ang pamilya ni Suwei para tumira lamang sa ganitong klaseng lugar. Ang dalaga ay sinabi din na magluluto siya para sa kanyang pamilya. Kaya naman humingi siya ng pasensya sa ating bida kung hindi niya ito maasikaso mamaya. Si Shen Yuan ay sinabi din naman na ayos lang ito sa kanya dahil magpapahinga lang naman daw siya sandali at aalis din daw kaagad. Ang isang ginang ay napansin na napakaganda ng kotse, habang ang lalaki naman ay sinabing nasa 3 milyon ang presyo ng kotseng ito. Inakala din nila na boyfriend ni Suwei ang kasama nito. Dahil sa mga dalang pasalubong daw ni Shen Yuan, ang isang ginang naman ay sinabi na din na makakaahon na sila Suwei sa kahirapan dahil sa boyfriend nito. Dahil sa yaman daw ng ating bida, malamang lokohin lang daw niya si Suwei. Ang lalaki ay paalis na at sinabi naman na mga tsismosa daw talaga ang dalawang ginang. Ang kapatid niyang si Suji ay masaya siyang makita, habang ang dalaga naman ay sinabing malamang gutom na ito kaya naman magluluto na daw siya. Matapos tanungin si Shen Yuan kung kapatid niya daw ba ito, pinakilala niya din naman na sila sa isa't isa. Humingi din ng pasensya ang dalaga dahil sa mahiyain daw ang kanyang kapatid. Si Suwei ay nagulat na makitang lumabas ang kanyang nanay, kaya naman sinabi nitong nag-exercise lamang daw siya ng kaunti. Tinanong niya din kung sino nga daw ba ang binata nitong kasama. Matapos ipakilala ng dalaga ang ating bida, ito naman ay nag-hello sa kanyang nanay. Ito ay tumitig din sa kanyang anak dahil sa unang beses pa lang daw itong mag-uwi ng lalaki sa kanilang bahay. Matapos alukin ng nanay ang ating bida na pumasok sa loob, si Shen Yuan naman ay sumang-ayon. Ang dalaga ay sinabing magluluto na muna siya, habang ang nanay niya naman ay inutusan si Suji na kuhanan ng tubig na inumin ang kanilang bisita. Makalipas ang 30 minutes, si Suwei ay tapos ng magluto at sinabing oras na para kumain sila. Ang kanyang kapatid ay masaya sa luto ng kanyang ate, habang ang nanay niya naman ay sinabing magluluto ito sa susunod ng espesyal sa susunod na pagbisita ng ating bida. Ang ating bida naman ay sinabi na ayos na siya dahil isang karangalan daw na matikman ang luto ni Suwei. Matapos masilayan ang kalagayan ng dalaga, iniisip niya naman na kung bakit may napakahabang pasensya ito dahil sa ito daw ang pinakapundasyon ng kanilang pamilya. Matapos kumain ni Shen Yuan, siya naman ay umalis na, habang si Suwei naman ay sinabing napakadaming dala ng binata kanina, kaya naman babayaran niya daw ito kay Shen Yuan. Ang ating bida ay hiniram ang cellphone ng dalaga, at ito naman ay nagpaalam na din kaagad. Si Suwei ay nakatanggap ng 50,000 sa ating bida, na kanya namang ikinagulat. Matapos mapagtanto ng dalaga ang ginawa ng ating bida, siya naman ay tinawag si Shen Yuan. Ngunit ang binata naman ay nagkunwaring hindi na siya narinig. Matapos niyang ibigay ng kusang loob ang pera sa dalaga, iniisip niya din naman na walang gusto si Suwei sa kanya dahil sa hindi niya daw ito nakikitaan ng affinity points. Si Inzi ay tumawag sa ating bida, sinabi din nito na 12 na lang ang natira, na may isang lalaki sa mga nakapasa. Matapos ang kanilang usapan, siya naman ay naging masaya na naman dahil sa kanyang patuloy na improvement. Ang isang tsismosa ay binisita ang nanay ni Suwei at tinanong kung boyfriend niya daw ba nito ang lalaki kanina. Ngunit ang nanay niya naman ay sinabing hindi niya alam dahil sa hindi naman daw ito pinakilalang boyfriend ng kanyang anak. Matapos sabihin ang presyo ng dalang sasakyan kanina ng ating bida, ang nanay naman ni Suwei ay hindi makapaniwala. Habang sinasabi ng Marites na maganda kung makakatuluyan niya ang binata para magkaroon sila ng magandang pamumuhay, ang nanay naman ni Suwei ay sinabi na wala siyang balak para pilitin si Suwei kung sino ang papakasalan nito. Ang ginang ay sinabi din na malinaw na gusto ng ating bida ang anak nito, kaya naman mas maganda daw kung gugustuhin din ito ni Suwei upang makaraos na daw sa hirap ang kanilang pamilya. Ang dalawang tsismosa ay muling nagsama at inaakala na malamang hindi na nagustuhan ng binata si Suwei dahil sa nakita nitong sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Ang kanyang nanay ay sinabi na sabihin ni Suwei ang totoo na ipinagtaka naman ng dalaga. Kaya naman tinanong ng kanyang nanay kung ano nga daw ba talaga ang relasyon nito sa ating bida. Si Suwei ay sinabi din ang mga nangyari kanina kung bakit siya hinatid ni Shen Yuan. Ngunit ang nanay niya naman ay tinanong na kung may gusto nga daw ba ang binata kay Suwei. Ang dalaga ay iniisip na kakaiba ang kinikilos ni Shen Yuan kanina. Ngunit matapos niyang maalala ang kasama nito noon na si Menglu, iniisip niya naman na malamang girlfriend ito ni Shen Yuan. Siya ay sinabi na hindi niya alam kung may gusto sa kanya ang ating bida. Habang ang kanyang nanay naman ay tinanong din si Suwei na kung may gusto nga daw ba ito sa binata. Siya ay sinabi naman na kliyente niya lang ang ating bida at wala nang iba pa. Ang kanyang nanay ay sinabi din sa kanyang anak na huwag nitong puwersahin ang kanyang sarili na pakasalan ang isang lalaki kung hindi niya ito gusto.
Na agad namang naintindihan ng dalaga at sinabing huwag nang mag-alala ang kanyang nanay para sa kanya. Habang magkayakap sila ng kanyang nanay, naiisip niya din naman ang mga pinaggagawa ni Shen Yuan sa kanya kanina. Habang siya ay namumula sa kanyang mga naiisip, si Shen Yuan naman ay abala na naman na bembangin si Menglu, habang sinasabi ng dalaga na napakalaki daw talaga ng dragon ng ating bida. Si Seng Mei ay tumawag sa ating bida, na ipinagtaka naman ng ating bida. Mula sa kabilang linya sinabi ni Seng Mei na gusto niyang makausap si Shen Yuan tungkol kay Su Wei, kaya naman sinabi ng binata na papunta na siya. Hindi nagtagal sila ay nagkita na, tinanong din ng ating bida na kung anong nangyari kay Su Wei, kaya naman sinabi ni Seng Mei ang tungkol sa pera na binigay ng ating bida. Sinubukan daw ng dalaga na isend ito pabalik, ngunit hindi daw ito tinatanggap ng ating bida, na kanya din namang sinang-ayunan. Ayon sa dalaga hindi daw mapakali si Su Wei sa trabaho nito dahil sa ginawa ni Shen Yuan. Sinabi niya din na ayaw ni Su Wei na tumatanggap ng pera sa iba nang hindi niya ito pinaghihirapan. Kaya naman muli niyang sinabihan ang ating bida na kunin na nito ang pera sa dalaga. Tinanong ni Shen Yuan kung yun lang daw ba ang sasabihin ni Seng Mei, kaya naman muli niyang sinabi na huwag bilhin ng binata si Su Wei dahil mas maganda daw kung gagawa ito ng effort sa dalaga. Ang ating bida ay sinabi din naman na wala siyang ibang ibig sabihin sa pagbigay ng pera sa dalaga. Dahil sa mga sinabi ni Seng Mei, ang ating bida naman ay nagpasya ng bawiin ang binigay nitong pera kay Su Wei. Ang dalawa ay patuloy nag-usap hanggang sa magpaalam na lang si Shen Yuan sa dalaga. Siya ay naiinggit kay Su Wei dahil sa may gusto ang ating bida sa dalaga. Maaari din daw magbago ang takbo ng buhay ng pamilya ni Su Wei kapag naging sila ni Shen Yuan. Si Miss Lin ay muling inalok ang ating bida para uminom ng kape mamayang gabi, na sinang-ayunan naman ng ating bida at sinabing sa bahay niya na sila magkape. Mula sa kabilang linya ay sinabing baka umuwi ang kanyang asawa mamayang gabi, ngunit ang ating bida naman ay sinabing mas maganda ito kung ganon. Si Miss Lin ay wala nang nagawa at pumayag na din sa gusto ni Shen Yuan. Ilang sandali pa, si Shen Yuan ay nakarating na habang ang hot mama naman ay nagluluto pa para sa kanya. Siya ay sinabi din na nagluluto siya ng masarap na sabaw para sa ating bida, na ikinatuwa naman ni Shen Yuan. Tinanong ng binata na kung niluluto niya nga din daw ba ito sa kanyang asawa, ngunit siya naman ay sinabing pinag-aralan niya lang ito sa internet para sa ating bida. Habang niroromansa niya ang hot mama, tinanong din naman ni Shen Yuan kung anong oras uuwi ang kanyang asawa, kaya naman sinabi niya din na mga 9 PM pa. Ang binata ay patuloy binayo si Miss Lin, habang ito naman ay sinabi din na napakasarap sa pakiramdam ng ginagawa nito. Habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang bembangan, hindi naman nagtagal ay naluto na ang sabaw, na nagustuhan naman ni Shen Yuan, kaya naman sinabi ni Miss Lin na lulutuan niya ulit ito sa susunod. Si Miss Lin ay sinabi din na nakapagpasya na siya para hiwalayan ang kanyang asawa at hanapin ang tunay na kaligayahan sa ating bida. Ang ating bida ay sinabi din naman na masaya siya para sa hot mama dahil sa naging matapang na daw ito para sundin ang kanyang gustong mangyari. Si Miss Lin naman ay nagpasalamat din sa ating bida dahil siya daw ang dahilan ng kanyang naging desisyon. Habang nilalambing niya ang hot mama, ito naman ay muling mas tumaas pa ang kanyang affinity points. Habang iniisip na malaya na siyang gastusan si Miss Lin kapag naghiwalay na sila ni Shanyong, iniisip niya din naman na mga dalawang bembangan na lang ay aabot na din sa 90 points ang affinity nito dahil sa sobrang bilis nitong tumaas sa karaniwan. Habang nasa biyahe si Shanyong, napansin niya din naman ang mamahaling sasakyan na kanyang kasabay. Napaisip din siya dahil parang nakita niya na daw noon ang lalaking nagdadrive ng sasakyan. Hindi nagtagal na tandaan niya na din naman ang ating bida dahil ito daw ang nag-sponsor sa business ni Chena. Si Shanyong ay nakauwi na at napansin na nagluto ang kanyang asawa para sa kanya, na kanya din namang ikinatuwang makita. Ngunit si Miss Lin naman ay iniisip na hindi ito para sa kanyang asawa. Si Shanyong ay sinabi din na dapat gumagamit ng aircon ang kanyang asawa at hindi electric fan, ngunit si Miss Lin naman ay sinabing hindi naman daw siya gaano naiinitan. Habang patuloy niyang iniisip ang bembangan nila kanina ng ating bida, si Shanyong naman ay nakangiting sinabi na maliligo na muna siya para mabigyan ng kaligayahan ang kanyang asawa mamaya. Makalipas ang ilang sandali, si Shanyong naman ay muling napansin na nakalak na naman ang pintuan. Hindi niya din maintindihan ang kanyang asawa dahil inakala niyang hindi na daw ito galit sa kanya. Dahil sa kanyang pagkainis sinabi niya din naman na pupunta na lang siya sa club bukas upang bumembang ng ibang babae. Mula sa eskwelahan nagtipon-tipon na ang mga natanggap sa sinasagawa ng ating bida, na ikinatuwa din namang makita ni Yingzi. Habang nagsasama-sama ang mga naggagandahang dalaga sa lugar, ang isang lalaki naman ay iniisip na hindi lang ito normal na business pitch dahil sa mas mukha pa daw itong harem community. Iniisip niya din na kakaiba daw talaga ang ating bida para mapagsama-sama ang mga pinakamagagandang babae sa kanilang school.
Habang masayang pinagmamasdan ni Ingzi ang grupo ng naggagandahang babae, iniisip niya din naman na kung ano na nga daw ba ang susunod na gagawin ng kanyang boss na si Shen Yuan.